Magandang araw po mga kababayan. Ang gagawin po natin ngayon ay sisig. Umpisa na po natin. Meron po ako ngayong crispy pata. Sa recipe po, paki-check lang po ang description box ng crispy pata. Dahil nga po walang ulo dito ng baboy, ang gagamitin ko po ay crispy pata. Iset na po natin ang oven sa 175 degrees Celsius para po sa pag-ihaw po ng ating atay. Ilagay na po natin ang ating atay sa baking tray. Medyo asinan po natin ng konti para po mag-release po siya ng liquid. Ilagay na po natin ang atay sa ating oven habang umiinit po ang oven. Check po natin kung mga ilang minuto po maluluto ang atay. Kailangan po talaga atay dapat lutong-luto dahil nga po ito ay internal organ. Naihaw na po natin ang atay. Ito po ay tumagal ng 35 minutes. Hintayin lang po natin lumamig at mamaya po ay tadtarin natin. Makikita po ninyo, tinadtad ko na po ang crispy pata at ang atay at ito po ay pinaghalo ko na. Sa mixing bowl, ilagay na po natin ang crispy pata at ang atay. Ang crispy pata po ay 1 kilo at ang atay po ay 1 tasa. Ilagay na po natin mabuti. Ilagay na po natin ang 1 tasang sibuyas. Dapat po ang sibuyas ay pinong-pino po ang pagkakahiwa. Pero nasa bayan naman po ako kaya hindi po masyadong pino ang pagkakahiwa ko. Okay lang po yan. Lagyan po natin ng 2 kutsaritang asin. Ayoko po ng masyadong maalat. Dahil lalagyan pa po ito natin ng toyo. Nilagyan ko lang po siya ng mga 3 kutsarang toyo. At kalahating lemon po. Lagyan lang po natin mabuti. Lagyan po natin ng konting paminta. Pero sa akin po, gusto ko po medyo maraming paminta, mga 2 kutsarita. At syempre po, siling labuyo. Depende po sa inyo kung gaano kaanghang po ang gusto niyo yung ilagay. Okay na po ito. I-rest lang po natin ng mga 2 to 3 minutes para po maghalo-halo po yung lasa o yung flavor. Iset na po natin ang ating kalan sa medium-high heat. Ilagay na po natin ang ating kawali at ang sizzling plate. Sa ating pong kalan, maglagay lang po tayo ng konting mantika. Dahil nga po ang mixture ng sisig na ginawa natin ay may balat po, so mag-release pa po yun ng mantika. Hintayin lang po natin uminit ito. Maaari na po nating igisa ang ating sisig. Hintayin lang po natin itong mag-release ng konting liquid. Okay na po, wag po natin gigisa ng matagal para crunchy pa rin po ang sibuyas. Kapag mainit na po ang ating sizzling plate, pwede na po natin ilagay ang ating sisig. Lagyan po natin ng konting lemon, spring onion, at sili.
Luto na po ang ating sisig. Maraming salamat po sa inyong oras. Sa iba pa pong recipe, pakibisita lang po ang Pinilakang Lakbay channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Kain na po tayo!